Marami-rami na rin talaga ang Pinoy na nabiktima ng tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue gamit ang malaipakto nitong body shot. Ilan sa ating mga mandirigmang Pinoy ang nakatikim na ng sinasabing pamatay na body shot ay itong sila Michael Dasmariñas. Maging ang tinaguriang The Filipino Flash at 4 Division World Champion na si Nonito Donaire Jr. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng mga kamao nitong si Inoue. At ang inaasa natin na sanay tatapat dito kay Naoya Inoue na si Cuadro Alas Casimero ay tila ba malabo pa sa sabaw ng dinuga na mangyari dahil sa huling naging laban nito sa bansang Japan kontra kay Oguni kung saan ay tabla nga ang kinalabasan ng laban. Dahil dyan ay marami tuloy sa ating mga kababayang Pinoy ang tila ba wala nang bilib sa lakas ng nag-iisang angas ng Pinas. Subalit ganun pa man mga kaibigan, mayroon naman tayong isa pang Pinoy na gumagawa ng ingay at kasalukuyang umaalingaw-ngaw ang pangalan ngayon sa 122 pounds bantamweight division na posibleng tumapat sa halimaw na si Inoue. Alam naman natin mga kaibigan na may kabigatan talaga kapag bumanat sa katawan itong si Naoya Inoue. Pero ibahin nyo itong ating bagitong Pinoy sapagkat may katawan itong mala-adobe sa tigas na kayang sumalo ng mabibigat na body shot at may panga na kasing tigas ng purong nara at kamao na kaya magpatoob ng isang dambuhalang oso. At lahat ng halos ng nakakalaban ng ating bagitong Pinoy ay puro knockout ang pumumuka ang inaabot ni hindi man lang tumatagal ng round 2 ang mga nakakalaban nito. Sa wakas ay nagpakilala na ang bagitong Pinoy na posibleng tumalo kay Naoya Inoue. Ito nga ay walang iba kundi ang tubong Bacolod City, Negros Occidental na si Herlan Sixto Gomez. Pinasuko ng bagitong Pinoy ang lahat ng nakalaban nito at pinaputok ang atay sa lakas ng mga birada nito. Puro pompyang at powerful body shot ang kanya pinapakawalan na kapag tumama sa pagbumuka ay talaga namang nangangayaw na parang manok na tinamaan sa tagiliran ang kanyang mga nakakalaban. Taong 2015 nang pasukin ng batang Pinoy na si Herlan Gomez ang pakikipagbuntalan sa ibabaw ng parisukat na lona. Dito ay ipinamalas ng Pinoy kung gaano kabagsik ang kanyang kapangyarihan. Mula 2015 hanggang 2018 ay hindi natalo sa kanyang amateur itong ating batang bida. At ang matindi pa dito mga kaibigan, nang sumunod na taon ay naging kampiyon ito sa ginanap na Pacquiao National Cup Tournament. At pagdating naman sa kanyang professional fights ay hindi rin basta-basta ang bilangga nitong si Herlan Gomez. Puro mga dating kampiyon, veterano at mga bato-batong pagmumuka na mahirap tibagin ang sanagupa ng batang Pinoy. Kaya naman pagpasok ng ating batang bida ay tila ba kinabahan ang sinasabing halimaw kuno ng bansang Japan dahil sa mga bulldozer nitong kamao na kayang dumurog ng atay ng isang dambuhalang oso. Ika-22 ng Pebrero, araw ng Huwebes, taong 2023, dumayo ang ating pambato sa Space Plus Bangkok sa bansang Thailand upang sagupain ang dating Thai Super Flyweight Champion at tirador ng bahaw na tutong na si Vichai Punglaikhao. Hindi biro ang binangga ng ating bida mga kaibigan sapagkat veterano na kung maituturing ang Thai boxer na ito na may kartadang baon na 64 na panalo. 50 dito ay galing sa knockout at merong 19 na talo. Habang ang ating pambato meron lamang 5 panalo, 4 ay galing sa knockout at meron lamang 1 talo. Kaya naman sa laban ay heavy underdog talaga itong ating dayong bida. Paglalabanan naman nila ang bakanting Asian Boxing Federation Bantamweight title. สถิตินี้ชนะ64แพ้19เสมอ2ครั้งครับเป็นการชนะน็อกเอาท์28ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็แพ้เทคนิคน็อกเอาท์วันนี้ถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นเข็มขัดเส้นแรกของเฮอร์ลันโกเมสนะครับ
แต่ถ้าปิกมี่ทำได้เนี่ยโอ้โหเข็มขัดที่ได้เปรียบด้วยในขณะที่เฮรันโกเมสนี่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ170เลยครับประมาณ170นิดๆเลยครับง่ายวันนี้ก็คงกะจะใช้ความเก่านะครับเข้าสู้เลยครับสำหรับปิกมี่หรือว่าวิชาค่อยๆนะครับวันนั้นนี่ก็โอ้โหทำเอาเพชรชาติชายนี่ถึงต้องประกาศแขวนนวมไปเลยนะครับหลังจากที่แพ้กับเฮรันโกเมสครับเมื่อวันที่25เดือนที่แล้วก็ชกหัวเดือนท้ายเดือนเลยครับสแตมเกียรตินิวัฒน์นั่นเองเดินดีครับโอ้โหวันนี้ถ้าได้เข็มขัดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของปิกมี่เลยครับมุดเข้าใส่เลยครับปิกมี่ครับเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ครับแต่ว่าโตหนักๆแรงๆครับเฮรันโกเมสเจอลูกเก่าของปิกมี่ต่อยลำตัวครับหนุ่มนักชกจากชัยภูมิวัย41ปีครับแต่ว่าปิกมี่ก็ลุยแหลกนะครับเมื่อ10 ปีก่อนต่อยยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างภูมินี่ก็มีอดีตแชมป์โลกเลยครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์เลยครับเกิดที่นั่นโอ้โหหลวงตัวหนักๆครับมาแล้วครับลูกหนักของเฮรันโกเมสครับนั่นเลยครับประเภทไฟเตอร์ครับเดินเข้าบวกไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นโอ้โหดูการโยกหลบครับยังใช้ได้ครับยังพลิ้วครับคู่ขี้สูสีครับสังเกตหมัดหน้าของเฮรันโกเมสครับมาได้ทั้งหมัดยักษ์หมัดยังไว้ลายอดีตรองแชมป์เปี้ยนโลกครับเคยทำศึกสายเลือดกับขวัญไทยสิบหมอเสงมาแล้วครับแพ้ไปแบบอัปเปอร์คัตครับเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เบียดเข้าไปครับเอสครับก่อนที่บรรดามวยสร้างของประเทศไทยนี่แหมอาจจะกำลังจับตามองนะครับน่าสนใจครับสำหรับเฮรันโกเมสโอ้วันนี้ถ้าชนะปิกมี่ได้ก็ถือว่าเป็นการสอบผ่านอีกขั้นของเฮรันโกเมสพิกัด118นี่บ้านเราก็เยอะแยะครับมาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับพิกัด118นี่บ้านเราก็เยอะแยะครับมาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับปิกไปต่อครับไปต่อโอ้โหพร้อมหรือเปล่าครับเจ้าตัวยังดูครับต่อยหมัดขวาแน่นๆมาแล้วครับหมัดชุดครับโอ้คราวนี้โดนหน้าเต็มๆครับไม่ได้โดนท้องเลยครับว่าวิชาภูลายขาวนักชกจอมเก่าจากไทยครับน่าจะต้องเปิดตัวช่วงพักยกนี่เฮรันโกเมสนี่ไม่นั่งให้น้ำนะครับยืนให้น้ำระบบหายใจนี่ยังดีเยี่ยมครับหมัดขวาคอยฉกไปเรื่อยๆโอ้อัปคัดขวาอันนี้ครับขอคืนบ้างครับไม่ใช่บอยสเกลแต่ก็ขอคืนครับโอ้เหวี่ยงหมัดขวาไม่โดนครับโอ้อาศัยหมัดจับซ้ายครับเปิดทางไว้ค่อยๆไปครับสเต็ปบายสเต็ปครับเรื่อยๆลำตัวสลับใบหน้าครับโดนฮุกซ้ายเต็มๆครับยังไม่ร่วงครับกัดฟันเดินเข้าหาครับปิกมี่หรือว่าวิชาภูลายขาวต่อยลำตัวสลับใบไปเลยครับโอ้งัดอัปเปอร์คัตน่ากลัวครับเฮรันโกเมสลูกอัปเปอร์คัตลูกต่อยกดลงมานี่ทำได้ดีครับโอ้โหโดนซ้ายของเฮรันโกเมสอีกแล้วบุกเข้าไปก็จริงแต่ว่าอาวุธยังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับปิกมี่โดนลำตัวโดนหมัดขวาเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้อาจารย์ยกที่แล้ว2ยกนี้อีก1ดูว่าเฮรันโกเมสจะเร่งปิดเกมเลยหรือเปล่าครับยับ
เวลานโกเมสเข้ามาซ้ายนำไปขวากดโอ้โหบวกบัตรครับ 1-2 โดนโอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับบัตรขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแต่กรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะเลยนะครับ Isang impresibo at magandang laban ang nasaksihan ng mga taga-Thailand sa ating kababayan. Hindi umubra ang veterano at bato-batong Thai champion sa bagitong Pinoy. Natikman ng Thai fighter kung gaano kalakas ang mga kamao ng isang tunay na mandirigmang Pinoy. Hindi matanggap ng mga taga-Thailand ang sinapit ng kanilang pambato sa kamay ng Pinoy. Kaya naman 3 buwan lang ang makalipas, muling ikinasa ang bagitong Pinoy sa isa na namang Thai boxer na si Jakpang Saktong. Nais ng mga kababayan ni Saktong na durugin ng dayong Pinoy, subalit laking gulat nila sa pinakitang kapangyarihan ng Pinoy. Thai fighter. Jab there from Japan, went to the body as well. Good jab there from Herlin. Japan almost slipped that jab, right hand. Herlin really needs to get on the inside and close the distance. It's not that much of a height advantage, but it is noticeable. Right hand there to the body from Herlin as Japan misses with his left hook counter. Stiff jab from the Thai fighter, apprehensive to engage. Don't forget, this is going to be over 10 rounds. Good left hook there. Jab there from Herlin, jab back from Japan. Herlin again with a solid jab there from the Thai fighter, adding onto it too. Herlin firing back with his own left uppercut to the body. Right hand there from Herlin, left hook as well. Yes, finishing strong here, the Filipino in round number 1. That was a good flurry there from Herlin. That's maybe me getting carried away, not finishing that soon. Left hook there from Japan, slips through the guard of Herlin and Sanyade. Okay, both these two having a fight in the phone booth and round. Going to the body too. Oh, good left hook there from Herlin. He's going to town on Japan now with some more punishing haymakers with the uppercut and the right too. Good body shot there from Japan. The gears turning the screws as the Filipino champion. Very well placed right hand to the body there from Japan. Herlin rallying back with his own 1-2 and going to the body and to the head. Herlin pouring on the pressure early on in round 2. Going through and again he goes back to the same shot, hitting the mark. Duck and weave and get on the inside and punish the body and then go upstairs as soon as Japan's guard lowers to protect his body from the body shots. Good body shot there from both these two exchanging jabs. A taller fighter, Herlin really just wants to down the middle, ending that combination with a left hook. Right uppercut from Herlin, and he's down. Japan is down. It was the left uppercut to the body. Round 2 pa lang ay tinapos ng Herlan Gomez ang paghihirap ng Thai boxer. Puro konyat sa ulo at tama sa tagiliran ang inabot ng kawawang kalaban ni hindi man lang pinagpawisan ang ating kababayan. Malatrosong bigat na kamao ang pinakawalan ng ating bida na talaga namang nagpadurog sa atay ng kalaban. At sa sobrang bigat ng mga banat ng bagitong Pinoy, hindi na ngang nagawang makatayo pa. Sobrang lakas talaga ng kapangyarihan ng ating bida. Walang awa niyang dinurog ang atay ng kalaban. Apat na buwan lang ang makalipas, ika-9 ng Setyembre taong 2023, muling dumayaw ang ating bidang Pinoy sa RCA Space Bangkok sa bansang Thailand upang sagupain ang huling barahan ng mga taga-Thailand na si Combridge Nantapech na ipinaglihi sa unanong kapre. Pasmado ang gilagid ng Thai boxer na ito mga kaibigan dahil di umano ay lulumpuhin daw nito ang Pinoy sa pinakawalang iyang pamamaraan
Ibang klase din ang dalang kayabangan nito dahil nagbanta pa ito sa ating kababayan na ito na raw ang kanyang huling laban bilang profesional na halimaw. Dagdag pa nito ay babaliin daw niya ang tadyang, bukong-bukong, esophagus at mga internal organ ng Pinoy upang hindi na ito makalakad pa. Kaya naman sa mismong laban ay ginulpe, dinurog ang atay at nabengkong ang pagmumukha nito gamit ang lumalagablab na kabaon ng Pinoy. 11 fights, 10 victories and 1 defeat. Crit 32 wins and 8 defeats in his 40-fight boxing career. Herlin coming off a round 1 KO victory in 7 of those victories coming by KO. Herlin is definitely a hard-hitting fighter who doesn't like to waste. Herlin, from what I remember from Herlin, it's making me remember it right now, is he's got devastating body shots anytime getting to know his opponents, so don't blink. Right hand there from Hertz. Unlike his fellow countryman Ador Torres, he's not wasting any time in putting a lot of power behind him, and then high. Twice with a body shot. Second one like that really affected Concrete. And Herlin trying to get another. All of his shots so far that he's been throwing at Concrete. Again, great right hand connects for Herlin as he goes low. Round 1 knockout right here at Space Plus in Bangkok, Thailand. Concrete just taking his time, but just as soon as he tries to land, it's like, I don't think Concrete has been able to land a significant power punch at all in this first round. It's been all Herlin so far. It's been very one-sided. Right hand and left hook there from Herlin, and Concrete is on the canvas, no surprise. And right uppercut there, and for a second time, and that's it being waved off. Herlin Gomez is the new WBC Asia Silver Bantamweight champion. And by TK.